Yun lang. Okay, anong tanong mo? Anong gusto ng tatay? Ano po tayo mo? Tribulation, trib. Okay, ang nasa mind ko, sabi ni Jesus Christ, in the world you shall have tribulation. Kaya lang, iba yung tanong mo eh. Yung tanong mo, particular na concern mo no, sa 7 years. Tribulation period. Diba? Yan ang ano mo, gusto mong topic ko? Ma'am, Apo. ano yan? Yung 7 years tribulation period, natin sa dalawa, isang first 3.5 years, saka yung ulit, last 3.5 years. Yung last 3.5 years, ano yan, may shortening of time. Yun ang isang dahilan kung bakit yung mga Christian sa labas na nag-aaral ng eschatology, sabi, no one knows the day and the hour. Kasi nga sa Matthew 24:26, verse 26, yun ang context. Hindi rapture. Kundi yung second coming. Sabi ng ibang mga scholar, pwede raw natin i-trace kung kailan yung end of 7 years. So therefore, dapat alam yung kailan yung second coming at hindi yung no one knows the day. No one knows the day pa rin kasi yung last 3.5 years, yan ay shortening of time. At yung shortening of time, hindi mo malalaman talaga kung gaano katagal at gaano kaiksi ang gagawin ng Panginoon para hindi madama yung mga elect. So, ibang sagot yun. Doon sa in-expect mo sagot ko. Sure. Yung 7 years tribulation, yun ay para sa mga Udyo. Pero basically, yung mga Udyo, dalawang parte. Yung isang mga nag-aasal Udyo, ng mga Christian sa labas, nang sabi yung mga Udyo sila, sabi sa Revelation chapter 3 ng Church Philadelphia, na pasasambahin sa mga tunay na Christian na hindi dadaan ng tribulation period. Ayun sa unang first 3.5 years, yung mga Christian na hindi mararapture, sila yung daranas hit ng tribulation period. Doon sa first 3.5 years, nandulod-dulod doon, hugutan ng ulo kasi hindi sila magpapatatak doon sa darating na digitalization ng darating na Antichrist na nakaula sa Revelation 13. Last 3.5 years, yun exclusive para sa mga Udyo, Israelita. So, dalawang hati. Sa mga Christian na mayuan, di mararapture, first 3.5 years na nag-aasal Udyo ngayon kasi may mga simbahan, may mga ritual na parang Old Testament. Sila yung lalaking tinutukoy sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9 na nakikipamatok sa asawa ng Ama, Jehovah, Israel. Anyway, na-explain ko na yan dati kung di ko na elaborate ngayon. Magko-concentrate ako dito sa topic ni show, yung tribulation period. Yung bagong climate change yata ang ma-apekto dito sa leg ko. Siya, no? Okay. Yun. So anyway, i-edit mo na lang. Pag kaya mo, pag hindi, okay lang. So yung mga tao ngayon, sinasabihan ni Kit ng gospel, mabuting balita. Di ba Christian, ba't ikaw nag-preach ka? Sa kanila, ang mabuting balita ang pinipreach natin, hindi ka maganda. Kasi ang mabuting balita sa mga tao, Kit, yung hindi ka magkakasakit, kakain ka ng masarap, alam niyo na, yung walang nadidisgrasya, walang bumabagsak sa school, mga ganyan. So, yun ang magandang balita sa kanila. Basically, nakapokus siya sa katawan. Dapat kahit na 89 years old ka na o kaya 100 plus, ayaw mo pa rin mamatay. Kasi mahalaga sa iyo yung mata, tenga, ilong, bibig, kamay. Di ba, Kit? Tinan mo sa ospital, kahit nag-iingalo na, ayaw pang mamatay. Di ba? Kahit na hindi na gwapo, hindi na wala nang silbi, pero ayaw pa rin mamatay. Bakit? Kasi ang mabuting balita sa kanila, meron silang katawan. Kaya ayaw nilang mamatay. Kasi pag namatay sila, meron silang blind spot doon sa life after life o life after death. So yun ang ganda talaga yung topic. So ano ba yung mabuting balita na pinipreach natin? Ang dating sa kanila, hindi nga kasi baka mamaya kunin ka ni Lord pag mabait ka. Tama. At yung gospel o kaya yung reliyon o tsaka yung Kristo, Diyos na associate sa mabuting balita, isang dating yan. Pangit ang langit at yung Diyos na makikita mo ro, sobrang higpit at sobrang sobrang kuripot. Dito pa nga lang, hingi ka ng hingi, walang binibigay, lalo na tititiring ka, kakantahan mo siya, forever and ever ng hallelujah, boring at saka hindi mo na naisin na magtagal ng kahit 3 araw lang. Tama bagit? Yan isa sa mga dahilan, kaya yung good news natin, hindi good news sa kanila kasi ang good news sa kanila, i-maintain yung present life kahit may tribulation, kahirapan, suffering, and death. Pinagtitiisan nila kasi lang ang buhay nila.
You only live once, sabi nila. Pero hindi nila alam, kaya may suffering and death kasi yung nahiwalay nga. Ang taon, daigdig at ang universe, pagmula nung si Lucifer, universe yung kita, at saka si Adan, at saka si Eva, daigdigin ha, nahiwalay sa Diyos. Yan ang sinusolusyonan ni Jesus Christ, magmula nung bumagsak ang tao sa kasalanan sa Garden ng Eden. Dahil kumain siya ng tree of death, no? In the tree of life. So for the last 6,000 years, yan ang dinaranas ng mga tao, death. Pero bago yun, kadalasan suffering, no? Yung iba, ginamit nilang argument dyan para patunayan na walang Diyos. Parang argument na yun, parang before kayo nagkasakit ka, hindi ka dinalaw ng tatay mo, wala ka ng tatay. No, hindi nung nagkasakit ka, nasa hospital ka, marahil hindi ka dinalaw ng nanay mo, tatay mo, pero hindi ibig sabihin wala kang nanay, tatay, di ba? So, ganun ang argument ng mga Christian na tulad natin pag gusto yung lumaban sa debate. Hindi porke naghihirap ang humanity, ang daigdig at ang universe. Hindi ibig sabihin walang gumawa. Tama, bakit? O, pero ibang, yan, sa ibang topic ang pupuntahan natin doon, apologetics yan. Dito muna tayo dito sa ano bang mabuting balita ang pinipreach natin na inaayawan ng daigdig. Pwede kayong pumasok ha sa usapan pag may nakita kayong dapat may distance natin. Pero okay ba yung sinasabi natin? Apo. Papunta tayo doon sa kung bakit tinatanggihan ng mga tao itong gospel na pinipreach natin whereas mabuting balita. Diba? E di nga kasi yung mabuting balita, i-maintain yung katawang ito, yung bahay, yung kanilang existence dito sa daigdig. Kaya mabuting balita yung pinipreach natin sa kanila, yung katawan na mini-maintain nila magmula maliit hanggang tumanda sila, kailan mapalitan ng bago na hindi nasisira, na hindi nagkakasakit, hindi tumatanda, hindi nagkaka-wrinkles, walang worry, walang depression, walang stress. Yun ang gusto ng palit na katawan ni Jesus kung sila'y mamatay na nasa grace ng Panginoon o kaya pagdating ni Kristo sa tawag natin resurrection, transformation, rapture, magkakaroon sila ng bagong katawan din. Tama, yun ang good news. Ang problema, hindi nga naintindihan ng mga tao yun. So, hindi nila pagkaunawa nitong gospel o good news na pinipreach na sa kanila. Ano nga pala yung good news? Bibigyan kayo ng bagong katawan. Wala nang yan, wala nang sakit lumalungkot. Wala nang, nasa gasahan ka, magkakapirado. Sasabog yung, wala nang ganun. Wala. Maintain mo yung katawan mo, bilang katawan ganyan, natural, kundi perfect na angelic. Superman yung kita. Tapos magiging glorified ka, kamukha ka ni Jesus pagdating sa alabab, and we shall reign and rule for the universe forever and ever. So, Christian, nakikita mo yung kung saan tayo pupunta rito? Yung argumentation natin. Yun lang. Pagka may pumasok na mabuting balita, malimas sa gospel na pinipreach natin, dahil ang tao talaga, naghanap siya ng partner. Diba? The age of 30, napupunan nyo? Lalo na pag napakaganda ng asawa niya o kaya girlfriend niya, napakapogi ng kanyang boyfriend o kaya asawa. Pag-ipangus mo nga, yung tinutukoy ko, yan ang tinutukoy ko. Eh yung si Adan, pag-ipangus mo nga. Oh. Paano mo ngayon pag-uukulan ng pansin itong mabuting balitang sinasabi natin? Meron ka na eh. Yan ang layunin ng Diyos noong araw, kaya niya nilikha ang universe para magkaroon ng partner. Okay? Kaya lagi natin sinasabi, yung small, medium, large universe, ang layunin lang ng Diyos dito sa small universe niya. Pag-focus nyo nga kay Kate, para malam lang gaano kay small itong pinag-uusapan nating universe. Ito, pag nagkaroon ng soul, spirit na nakatira sa katawan niya, parang bahay yung kita na may nakatirang tao, mahalaga yung nakatira, hindi yung tao, hindi yung bahay. So, ganun din ikaw, yung soul mo, spirit, pagka-establish niya, meron kang Holy Spirit, ni Kristo at saka ng Ama, yun forever pandating. God, pagdating na resurrection, transformation, rapture, magiging buhay ka na ng universe. At kung paano nakokontrol mo yung katawan mo ngayon, nakokontrol mo na. At natin, at ng Panginoon Yesus ngayon, yung universe. Yun ang ibig sabihin ng we shall reign and rule with Christ for 1,000 years, ha? At pagka Diyos na siya ron, forever and ever and ever. Balik tayo sa throne. Yung tribulation period, parating na mabilis yan. Pagkatapos ng rapture, tapos 7 years tribulation period, bago yun, signing of peace covenant. Ito na, nasa tungki ng ilong natin. Napakalapit na. For the last 6,000 years, sinaantay na ito ng universe. Tao yung malaki. At saka ng daigdig, at saka ng mga nag-aantay kay Kristo, magmula 30 AD hanggang ngayon, 2,000 years na. Ito, hinip na tayo. Para tayong mga Israelita na gumawa ng golden cup. Nung nagtagal ng
Ilang araw na delay. Si Moses doon sa taas ng bundok, binigay sa kanya ng Diyos yung Ten Commandments. Ang tagal ni Moses. Ano ba nangyari? Where is the promise of your coming? Sabi natin, mga matay na sina Freddy, sina Bless, yung mga unang Kristiyano. Hanggang hindi dumarating, ang dami na nanghula, wala pa rin dumarating. Pagod na tayo. Ang tumal ng negosyo. Tumatanda na kami. Lord, ba't di ka pa dumarating? Ganyan. Lord Jesus, come quickly. Yun ang ating title doon sa kukun ngayon. Hindi ko na kinakaya yun, pero ngayon gusto ko na dumating ang Panginoon kasi nararamdaman ko na itong minamahalaga mong katawan. Pati ikaw, okay? Unti-unti nang nasisira, di ba? Pero, ayaw pa natin. Para bang ayaw natin kahit na meron na tayong Holy Spirit. Nang Panginoon may pangako siya na babaguhin niya yan. At in a moment, in the twinkling of an eye, wala na sakit, luha, lungkot. Wala nang tribulation pagka nagkaroon ng gano'n. So, yun, pagkatapos ng ng Blue, Red, Yellow na sinasabi natin kung nakaraang mga episode, ito yung pagkatapos ng Old Testament, New Testament. Sa New Testament, atin mo pa yung dalawa. Isang early medieval at saka last days. Pag binuo mo yun, baptism of the Holy Spirit. Di ba? Pag naka 6,000 years tayo, literal yan, in the sight of God, tapos resurrection, ascension, ng Pentecost, second coming of Jesus Christ. Doon na matatapos na yung tribulation period doon at the end of 7 years. Tandaan mo, 3 mga ating topic. Matatapos siya, second coming of Christ, at doon na natin i-judge yan, isang daigdig, sabi sa Matthew 25, to judge the living and the dead. Pagkatapos, abyss, death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, madalit salita yun, i-discuss ko na ito sa mga nakaraan nating episode. Ngayon, ang gusto ko lang din dito, yung tribulation period na nararanasan ng buong daigdig ngayon. Tribulation lang, wala pang period doon sa 7 years. Ito'y dapat na pag-isipan mabuti ng mga tao. Itong katawan nila na ayaw nilang i-give up. Whereas kapag ka naintindihan mo na yung gospel, sabi nga ni Kristo, he who loses his life for my sake shall find it. He who keeps it shall lose it. So alam na natin yun, yung buhay natin na hindi natin pwedeng itago, mawawala, yung buhay na wala na binibigyan ng Panginoon, hindi natin pwedeng mawala magpakailanman. At wala ng tribulation doon. Wala ng great tribulation doon. Ngayon pa lang, pag dumating ang Panginoon, matatamasan natin yun. Ang problema ko, at saka problema nyo, tayong mga dumana sa gospel, ay yung paghahantay. Medyo mahirap maghantay, lalo na pagka naghahantay ka, hindi dumarating yung kadate mo. Ang dumarating, mga sulat, mga candy, mga padala sa ni uncle, ni tatay mula sa abroad, yun nga yung gospel. Yung mga kamalayan, yung paliwanag, yun yung gospel. Ngayon ngayon, sumagad na, kilala na natin ang Diyos Ama, si Kristo, alam na natin kung ano yung plano niya. Lord, kailan ka babalik? Yan ang ating tanong. So, rin akong masasabi rito, kaya lang ayaw natin patagalin itong ating recording kasi wala nang saga ngayon ng mga tao na makinig dyan, dami ng kompetensya. Yung mga gospel tracks nga, halos hindi basahin yan. Kasi ang mga tao tutok na sa social media. Hindi na uso ngayon ng AI eh. Ang uso ngayon ay SI, Synthetic Intelligence. Alam mo yun? Kasi yung AI, ano yan, algorithms based on the past. Yung SI, hindi algorithms lang, kundi yung nag-create ng mga bagay-bagay na nandyan na, i-create ngayon, pero higit na mas advanced kaysa sa AI. So, tsaka ko natatalakayan yun, kasi knowledge will increase, shall increase, sabi sa Bible. So, isa sa mga problema natin, kagabi, dinidiscuss namin ni Lola eh. Ano yan, bukas makalawa, makikita mo ako sa YouTube, etc. Pero hindi ako yun. Tapos maglalagay ng ibang message sa bibig ko, mukha ako yun, no? So, hindi natin malaman kung ano yung tunay na genuine news at saka yung fake news. Yun ang bottom line doon. So, ngayon, hanggat maaga pa, wala pa yung maraming mga nagpo-post na hindi mo na alam kung totoo hindi. Ngayon pa lang, sinasamantala natin bago dumating ang Panginoon Jesus. Ito yung genuine. Ito yung genuine gospel, genuine pa kami mga tao, hindi tayo robot. At sinasabi natin may pag-asa mga tao para hindi makaranas ng 7 years tribulation period. At yung bagong katawan na ibibigay, yun ang talagang paalagaan natin, Kate, kasi yun ay forever. Pero yung ngayon, paggamit na natin yan sa Panginoon, mula ulong hanggat may panahon. Ang problema ay yung pagtitiis. So, naalala ko lang sa pagtatapos ko dito sa episode na to, si Florence May Chadwick. Si Florence May Chadwick, isa sa mga long-distance swimmer ng San Diego, California, America. So, itong babaeng ito, langoy to keep from highland to highland. So araw, binigyan siya ng task, 22 kilometers. Medyo malayo yun.
Lalangoy siya, 22 kilometers, napakalamig ng tubig, foggy pa. Madalit salita, yung boat na nasa likod niya, napuna si Chadwick. Ha? Parang nanginana. Hindi pa siya nakakarating sa finish line. Madalit salita, bumigay. So, ba't pinili dito? Pagod na ako, ang lamig ng tubig, tsaka hindi ko na makita yung paligid. Sabi ng mga kasama niya, alam mo ba, nasa 21.5 kilometers ka na. Konti na lang, maabot mo yung finish line. Sumagot yung babae. Sabi niya, kung nakita ko lang yung finish line, hindi ako titigil. Kaya ko yan, kahit mamatay ako, kaya ko yan. At hindi ako mamatay. Kasi yung inspirasyon mo dahil malapit na, yun ang magbibigay sa akin ng lakas para magtiis hanggang wakas. Tayo ba yun? Huwag. Pagi ang buong daigdig. Hindi natin nakikita kung ano talaga yung future. Diba? Malamig yung tubig. Pagod na tayo. Lord, tatagal ba kami? Pero itong sasabihin ng Panginoon sa atin, malapit ng finish line. Sabihin si Chadwick, banat, konti na lang. Kit, alam mo ng message. Ito ha? Tuloy hanggang wakas. In Jesus' name. Amen. Amen.